Ang mga balyena, kalahi din natin. Kaya sa tiyan din nila dinadala ang mga sanggol. Pero ang mga palaka, kataka-taka. Dahil pag nagbubuntis sila, sa likod ang karga. Babaliktad ang mundo nyo sa Amazing Story number 3. Ikaw sa harap, ako sa likod. Isang heavy gut na hayop ang heavy din sa pagpaparami. Ito ang Southern Right Whale o balyena. Bago pa lang manganak ang whale, nilalangoy na niya ang 4,000 miles para puntahan ang gusto niyang pag-anakan. Ang New Zealand's Subantarctic Islands. Ang maligamgam na tubig na ito ang magandang palakihan ng anak. Maikli lang magbuntis ang Southern Right Whales. 12 months lang ang kailangan para maging isang 2,000 pounds na calf. Sa tao, 9 months ang kailangan para maisilang ang sanggol na 7 pounds lang ang laki. At dahil sa sonogram, makikita natin na unti-unting lumalaki ang baby sa tiyan ni mami. Ang sonogram ay nagpapakita ng larawan ng nasa loob ng katawan through ultrasonic sound waves. Isipin nyo na lang kung ang Southern Right Whale ang magpapa-ultrasound. E di, isang dambuhalang baby balyena ang makikita natin. Kaya naman, isang beses lang siya nagbubuntis kada 3 taon. At pagkasilang ng sanggol, mas lalong mahirap ito sa inang balyena. Tuturuan niya itong huminga ng tama sa tubig. Hindi pa kayang lumutang ng baby balyena, kaya kailangan niya itong pasanin sa ibabaw para kumuha ng hangin. At kapag marunong na siyang huminga, pwede na siyang dumede sa mami balyena. Tanging gatas lang ng ina ang pwede niyang inumin. Alam niyo ba na ang iniinom na gatas ng calf sa isang araw? Higit pa sa gatas na iniinom ng human baby sa isang taon. At dahil lumalaklak siya ng maraming gatas, mabilis siyang lumaki. Doble ang inilalaki niya sa isang taon. Pero may mas malaki pa pala sa Southern Right Calf. Ito ang Blue Whale Calf. Doble ang laki niya kumpara sa Southern Right Calf. Siya ang tinaguriang biggest baby sa buong planeta. 3 tonelada ang bigat. At 9 na beses ang inilalaki niya sa isang taon. Paano kaya kung ganito ang tao? Sa unang birthday pa lang, 60 pounds na siya. Ito ang karaniwang bigat ng 10 years old na bata. Nakamamangha na ba sa inyo ang blue whale? Aba, may mas nakamamangha pa sa kanya. Isa sa hindi pangkaraniwang pagbubuntis ay ang Suriname toad. Ipapakita ni Becky Chokwet kung paano nangyayari ang birthing rituals ng Suriname toad. Umaasa ang Honolulu Zoo na hindi magtatagal. Dadami pa ang Suriname toadlets dahil in the mood at feeling romantic ang dalawang Suriname toads na si Dwayne at Darla. Para rin silang mga tao, may ligawan din. At kapag marami ng egg cells si Darla, aba, oo na kagad ang sagot niya. Kaya naman, hindi na sila magpapatumpik-tumpik pa. Yayakapin na ni Dwayne si Darla. At sabay silang lalangoy pataas. Paikot-ikot sila. At kapag narating nila ang taas, saka sila magpapakawala ng similya sa tubig. Mape-fertile ito. Mabilis na lalangoy si Darla sa ilalim. Sasaluhin niya sa likod ang mga mahuhulog nilang mga itlog. Ang hormonal changes na ni Darla ang bahala para maisilang niya ang mga toadlets nila ni Dwayne. Kung ang tao ay katulad ng Suriname toad, kailangang handa kang manganak ng 100 babies na manggagaling sa likod mo. Araw-araw, halos 350,000 na bata ang isinisilang sa mundo. At may halos 16.5 million per year. May pumayag pa kayang babae na manganak kung tuwing mabubuntis ka, sa likod mo ito dadalhin. Iba-iba ang paraan ng pagbubuntis ng mga hayop. Iba-iba rin ang dami ng anak. Ang iba pa, sabay-sabay at magkakamukha. Abangan at ililikha sa pagbabalik ng Hops Amazing Story!